ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang araw po sa ating lahat. Narito ng pinakuling update sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito sa binabantayan nating bagyong Tino at sa bagyo na bagong nabuo sa labas ng ating area of responsibility. Patuloy nating minomonitor ang bagyong Tino at ngayon ay nasa vicinity na ito ng Patnongon, Antique. Tinatawid na nito ang baybayin patungo naman sa Palawan sa mga susunod na oras. Taglay pa rin ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 130 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 180 km per hour. Kumikilos pa rin ito ng pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour at meron pa rin itong diametro o lawak ng kaulapan na umaabot sa 300 km. Nakataas pa rin ang signal number 4 sa Calamian at Cuyo Islands sa central at southern portion ng Antique, ang central at southern portions ng Iloilo kasama na ang Guimaras. Ang mga lugar na ito ay makakaranas pa rin ng mapaminsalang hangin at ulan at mabagsik na panahon, lalo na yung mga lugar na posibleng daanan pa ng bagyong Tino. Samantala signal number 3 naman sa northernmost portion ng mainland Palawan, ang nalalabing bahagi ng Antique kasama na ang Caluya Island sa may Aklan, Capiz ang nalalabing bahagi ng Iloilo, ang northern at central portions ng Negros Occidental at ang northern portion ng Negros Oriental. Samantala signal number 2 at signal number 1 din ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Western Visayas at ang ilang bahagi ng Mimaropa. Pinag-iingat natin ang mga lugar na ito sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Base sa latest forecast track ng Pag-asa, kung titignan natin ay nagbago ang kanyang direksyon. Bahagyang bumaba ang track nito. Kaya kung makikita natin dito sa ating forecast track na mula sa Pag-asa ay bumaba o kumilos ito ng pa-southward kaninang umaga habang ito ay papalapit ito sa Panay Island. Ganitong sitwasyon ang hindi inaasahan sa maraming pagkakataon dahil ang bagyo ay nag-iiba ang pagkilos. Ibig sabihin nito unpredictable o uncertain ang mga kilos ng mga bagyo. Hindi lahat ng oras ay tumutugma ang forecast track mula sa mga iba't ibang weather agencies. Ngayong gabi patuloy na babaybayin ng bagyong Tino ang Sulusi at papalapit naman ito sa may Palawan at bukas ng umaga o mamayang gabi ay posibleng daanan na nito ang northern portion ng Palawan. Posible pang lumakas ang bagyong Tino habang ito ay nasa West Philippine Sea at posibleng maabot pa nito ang kanyang peak intensity. Ibig sabihin mas malakas pa ang hangin na dala ng bagyong ito, pero hindi na ito makakaapekto sa ating bansa sa susunod na 2 araw. Samantala isa pang bagyo ang nabuo sa labas ng ating area of responsibility. At ito ang tropical depression. Ito yung LPA na ating minomonitor kahapon. Base sa latest forecast track ng Pag-asa ukol sa bagyong ito, inaasang lalakas na din bilang tropical storm category ang bagyong ito bukas at mabilis itong lalakas sa severe tropical storm sa Huwebes at typhoon category naman sa araw ng Biyernes. Papasok ito sa ating area of responsibility sa araw ng Biyernes o umaga ng Sabado at tatawagin ito sa local name na bagyong Uwan. Inaasang aabot ito sa super typhoon category habang ito ay nasa karagatang sa silangan ng Luzon. Base sa mga pagtataya ng mga guidance models, posibleng dumaan ang sentro ng bagyong ito sa may extreme northern Luzon o di kaya naman ay sa may northern Luzon. Antabayan na ng mga susunod na updates ukol sa bagyong ito. Yan muna ang latest sa lagi ng panahon. Mag-ingat po at maging alerto sa mga kababayan natin na patuloy pa ring binabayo ng malakas na bagyong Tino. Ito po ang weather update ng bayan, maaasahan anumang panahon.